kamakailan lang may nabalita ang may dinala sa ospital. Tapos ngayon nawawala. Saan siya nagpunta? At ito, Congressman Bong Suntay, binisto or binulgar ang kapwa congressman. Naku, matindi to So siyempre, bago natin to simulan mga banateros, mga kabiyaya, huwag nyo pong kalimutan na i-follow ang aking Facebook page sa JG Banateros at J Guevara ang aking TikTok account. Yung dati kong Facebook na J Guevara Reels ay wala na po yun. Kung makikita nyo man or nare-research nyo pa, unfollow na ho kayo sa hype na yun. At yun po ay ginurgur na. No? At ayun, syempre, bago natin simulan din to, paki-like naman at paki-share itong video na to para mapanood pa po ng iba pa nating mga kababayan. Bago tayo pumunta doon, may gagawin muna tayo. Wait lang, baguhin natin yung kulay nitong hype pa to. Kanina dilaw ibay natin. Mga red naman. Para Marcos na Marcos. Di ba? So, may papakita muna ako sa inyo. Uy! Metro Manila Subway Project Delay. North-South Commuter Railway Delay. Tapos eto, delivered. Yung mga proyekto na delay. Pero yung pera para sa mga mambabatas, di umano, na-deliver. Aba, matindi sila. Iba din, Ang lakas ng karakas. Basta, para kay Kong, hindi pwede ma-delay. Kailangan antimano, makukuha agad ni Kong ang pera. Ang lupit. Okay, dito naman tayo. Sabi ni Chavit Singson, bakit hindi imbestigahan ang mga sangkot dahil kasabuat sila? Walang ibang mastermind kundi sina President Bongbong Marcos Jr. and former Speaker Martin Romualdez. Aba, tinumbok mo na, Manong Chavit Yan ang gusto namin sa'yo At siya naman talaga ang totoo. Sino ba mastermind, puta? Biruin mo, ang dami na nagtuturo na ikaw talaga ang pasimuno ng nakawan. Tapos yung mga garapata mo, deny naman ng deny. Diba? So marami ng yan, na hindi na bago yan, no? Eto, malupit. Who's your bet for 2028 tandem? Ako real talk mga banateros, mga kabiyaya, kahit sino sa mga yan, goods na goods po sa atin. Kahit si Pulong ang maging Vice President ni BP Sara sa 2028, Duterte sa 2028 ay napakaganda nun. At nandyan din si Senator Robin Padilla, goods din. Andyan din si Senator Marcoleta, goods din. At syempre siyang isa sa mga matalino at talagang okay na okay ay si Alan Peter Cayetano, no? At nandyan din si Senator Bongo. Diba? So ako kahit sino dito, goods na goods sa akin na maging Vice President ni BP Sara. At meron pa nga akong isa talaga, may kulang nga dito si Pastor Apollo Kibuloy. Isa din yan sa mga napupusuan namin ng Banateros Brothers na maging Vice President Sara Duterte, na maging Vice President ni BP Sara Duterte sa 2028. Pero ito request natin kay BP Sara sana naman piliin mo na ng gusto ang iyong magiging katandem. Sana hindi ka na magkamali. Kung wala ka man naiisipan at kung sino man yung nirecruit mo na yon na magiging Vice President mo sa darating na 2028, sana talagang pinag-isipan mo ng maayos yan. Pero kung kami, tatanungin mo, etong mga to, deserve to na maging Vice Presidente mo. At number one talaga sa amin ay si Pastor Apollo Kibuloy. Dahil
yung ano yung kung ano yung hangarin ni Pangulong Duterte sa Pilipinas ay ganun din ang hangarin ni Pastor sa bansang Pilipinas. Okay? So dito tayo, eto magandang laban to. Kung may kain suka dito, it's Attorney Guason. Ando doon na siya kay Duterte, that's even worse, di ba? Sabi naman ni Attorney Rowena Guason, tumahol na naman ng sundalong kanin na maski tumakbong kapitan sa Caloocan ay matatalo. Gago, sakit nun. It's so hard. Hindi, Trillanes, kung tumakbong senador, etong si Attorney Rowena Guason sa 2028, mananalo to. Huwag nyo lang dayain. Hindi, totoo yan. Kung etong si Attorney Rowena Guason ang nakalaban mo sa Caloocan, lalampasuhin ka nito. Tsaka, wait lang hindi kain suka si Attorney Rowena Guason, ay kakamping pa rin yan eh. Ang kinagandahan lang, maayos yung utak niya. Eto, pustaan tayo kung tumakbo man ng presidente si Leni Robredo versus tas kakalabanin niya si BP Sara. Alam ko na mas iboboto pa rin at susuportahan pa rin ni Rowena Guason si Leni Robredo kaysa kay BP Sara. Pero yung komento niya kasi tama naman walang mali dun sa komento niya mapatungkol kay BP Sara nito ni Attorney Rowena Guason. Kaso Gina G, si kaning lamig, kasi nga putang ina. Pero in fairness ang tanong nga dito ng taong bayan ang tagal mo nang naging senador, saan ka kumukuha ng pera na para magsampa kasi nakakapagtaka, no? Yung pagsampa-sampa ng kaso, yung yung alam mo yun, yung basta magastos yan eh. Pero ang tanong, saan kaya kumukuha ng pondo itong si Trillanes at tumakbo pang mayor? Hindi ho basta-basta yun tumakbo ang mayor, milyon ang gagasusin mo. Ang tanong, saan kumuha siya nun? At nakita pa nga natin nun, di ba, namimigay ng pera. Di ba, sa kada kakamayan may binibigay na 1K puta na, saan kaya nanggaling yung pera na yun? Ang lupit. Sana all. Ito. Ang sabi dito, bigyan ng title ang 3 itlog sa loob ng kamote. Pwede, di ba? Ang 3 bugok na itlog sa loob ng kamote. Ayan ang title niyan. Kulang pa nga to wala si Soto Dapat nandiyan si Tito Soto, nandito dapat sa sa katabi ni Lacson, no. Dapat bigyan ng title ito, 4 sila dapat. Hindi yung 3 lang kasi wala kunya ako naman bigyan ng title ang 3 garapata sa batok ni Marcos. Di ba kasi malakas sumipsip kaya nga naging ombudsman tsaka DOJ yung magkapatid na yan kasi malakas sumipsip. Diba? Kaya dapat ang garapata sa ulo ni Marcos. Kapag namumroblema na si Marcos, napapakamot sa ulo, di ba? Ang gagawin natin? Sila yung sumisip-sip dun. So eto, ano to nakalagay? PBBM nakatutok ng 24 oras sa pagbabalita sa kaganapan sa Middle East. Putay na anong yan? Anong mapapala ng mga kababayan natin yung pagbabalita mo doon? Para saan? Siguro dahil dito. Wait lang Ito ata yan Ito yan ito yung kakalaban sa Ito yung kakalaban sa guys. Kakalaban sa ABS-CBN, bagong network po sa Pilipinas. Pasok! Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa palagay ko po ay nabalitaan nyo na po na binomba ng Israel at saka ng Amerika
ang Iran. Ang lapit. At ang Iran naman ay sumagot na nagbomba naman ng mga American base sa United Arab Emirates, sa Bahrain, sa Oman, at siyempre sa Israel. Patuloy po ang pagre-report natin. Sino gumawa nito? Putang ina niyo. Gago, no? Ano yan? Presidente / reporter? Bagong reporter ng GMA. Ano to? Bayaran. Putang ina mo ka. Hayop ka, Marcos. Marcos, ba't kaya hindi ka na lang naging komedyante, no? Ang galing mo magpatawa eh. Bang dumadating po ang report sa akin. Ay, naku. Uy. Ito, sponsor tingin nila. Ito pa isa. Meron pa pala eh. Oh, akala ko, yun lang. Yan na, ay, buta na, may baka matsapulaan ko tayo dun eh. Tagal ha. Yan na. Pasok! Oh, ano, ang pumalit kay Mike Enriquez. Magandang gabi. Magandang gabi naman din. Ating mga kababayan. Kinalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report Uy! na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Ay, grabe. Report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez Rivera. Patuloy po ang ating pag-monitor sa... O, nasusunod GMA, yung reporter nyo, pakainin nyo. Walang kalakas-lakas mag-report eh. Parang ang lungkot niya lagi. Ayusin nyo ha. Inang yan. Ayop ka talaga, Marcos. Pinagagawa mo sa buhay mo. Pinapakain ka ng maayos, puro ka shabu. Tanga na kasi, tira ka ng tira eh. Gantuloy. Huwag mo kasing umagahan yung marijuana, gago. Huwag mo kasing umagahin yun. Eh, sabi ni Amy, hindi ko yung sinabi yun ni Amy Marcos na inuumaga bago ka daw mag-breakfast. Ay ka daw muna, humihitit ka daw muna ng omad. Ng damo, ha? Malakalabaw ka pala, ha? Yan tuloy ko, ano pumapasok sa isip mo, pati yung trabaho ng reporter, pinasok mo na. Hayop na to. Lahat na lang eh. Ay, naku Marcos. So eto, ano to? Former Senator Franklin Drilon, Liberal Party, Bongbong Marcos, maaring magkaisa sa 2028 laban kay BP Sara Duterte. Alam mo, sa tutusin, wala na kaming pakialam dyan eh. Kahit na sino, no? Kahit na magtulong-tulong. Sa tutusin, nagtutulong-tulong na nga lahat ngayon eh. Kulang na nga lang si Trump na lang tumulong kay Marcos eh. Ha? Kahit sino magtulong-tulong, hindi nyo pa rin kayang puksain ng Duterte, puta na. Ang apelidong Duterte, nasa ibaba niyan, nasa itaas niyan ay Pilipinas. Hindi totoo, nasa taas niya na yung Pilipinas. Yan ang simbolo ng Duterte. Kaya sobrang lakas eh. Kahit magtulong-tulong kayo, wala kayong panama doon. Eto, ano to? PBBM, magsakay muna para makatipid ng langis. Puta na, nakaw kayo ng nakaw, tapos ngayon titipirin nyo kami. Gago ka ba? Pinaggagawa. Kasi magtutulog ka, Marcos eh. Puta ka na. Gago, kala ko patay na siya. Iba kasi yung background sa likod eh. Basahin nga natin to. Naitanong nila, Father Flavi, nung nagdodroga ka pa, ano ba ang pakiramdam ng nakadroga? Ang sagot ko, kaagad, uy, heaven. Uy, sarap. Masarap, syempre. Uy, heaven. Kaya ka pala nagpari, ha? Kasi gusto mo palaging feeling nasa heaven ka. Ang galing. Uy, sarap. Tanginang yan.
Ay, naku. O, ito. Kaya kami lumantad kasi hindi na namin masikmura yung mga ginagawa nilang pagnanakaw sa pondo ng bayan. Uy, grabe. No? Salute talaga ako dito sa 18 sa ex-marine na to. Sa 18 ex-marine na to, grabe, palakpakan natin. Buhay nila ang nakataya. Samantalang, eto na nga, pag-usapan na nga natin ito mga banateros, etong pahayag ni ni Congressman Congressman Suntay. Ito nga ang title. Impeachment Raps versus Sara Duterte rehas. Ng issue sa 19 Congress walang bago. Ito, puta mo, malupit to. Sige, panoorin nga natin. Alam naman ng buong sambayan ng Pilipinas yung mga naging aligasyon sa flood control, yung kontrobersiya dyan. Alam ng buong Pilipinas nga na sinasabi na hinahanap natin that is na merong around 1.4 trillion na pera ng taong bayan which was misuse. Gusto natin na impeach yung Pangulo, ang Vice President dahil dun sa sinasabing 125 million na confidential funds. Hindi ba dapat mag-isip-isip muna kami sa Kongreso, do we have the moral ascendancy to be the trier, to be the initiator of this impeachment complaint considering na merong mas malaking kontrobersiya na nasa ulo ng mga congressman. Siguro dapat ang gawin namin, muna, ang tignan namin, ang imbestigahan namin kung totoo nga na merong mga 1.4 trillion of alleged people's money ang naibulsa o nawala. Bago namin tignan yung kay BP Inday Sara. And alam mo, yung na-file naman is just a rehash of what has been filed during the 19th Congress. Wala naman bago. Binasa ko lahat ng impeachment complaint. There is no new allegations. Wala naman ako nakikitang new evidence being shown or being pointed out to. Ano ba yung naging ganap para sa kalaman lang ng mga kababayan natin na hindi nakapanood kasi hapon during trabaho nila, gusto nilang marinig. Ano ba yung mga bold na pangyayari kanina? Meron kaming nabalitaan na merong inatras tapos yung isa ibinasura dahil labag doon sa 1-year bar rule. Kong. Okay. Ngayon, Admar, ganito yan. Merong 4 na impeachment complaint na dininig kaninang umaga sa Committee on Justice. Doon sa 4 na impeachment complaint, Alam nyo mga banateros, etong si Congressman Bong Suntay, pag tinuloy-tuloy niya etong paglaban sa kapwa niya kongresista ng mga buhaya dyan sa gobyerno, matutulad to kay Kiko Barsaga at Libiste. O, totoo yan. Matutulad yan dun sa dalawa. Alam na natin patutunguhan nito yung unang impeachment complaint na final, pinag-usapan if it is sufficient informed. Ang naging desisyon ng komite, itong unang impeachment complaint was filed on February 2. Alam naman natin, noong 2025, ang Korte Suprema nag-issue ng kanilang desisyon at sinabi sa kanilang desisyon na no impeachment complaint can be commenced before February 6, 2026. Ang ibig sabihin ng commencement, yung pag-file nito sa office ng Secretary General. So, dahil ito final February 2, ibig sabihin, kung pagbabasihan natin yung desisyon ng Korte Suprema, it was premature. It was filed within the 1-year ban. Ang argumento ng mga ibang kasamahan natin sa Kongreso, ang sinasabi nila, hindi. Dahil lang kailangan pagbasihan, nakasaad naman daw sa impeachment rules ng Kongreso, ang impeachment is initiated upon
it's referral to the Committee on Justice. Pero ang sabi nga natin, ang pinunto natin, commencement is different from initiation. Doon sa ruling ng Supreme Court, ang ginamit na salita Tama. ng Supreme Court is commencement. Hindi naman niya sinabing initiation. Initiation is a two-step process. First is the filing of an impeachment complaint. Second is the referral to the Committee on Justice. Yun yung two-step ng initiation. Pero ang ginamit sa ruling ng Supreme Court, commencement. No, impeachment complaint shall be commenced prior to February 6, 2026. So, ang ibig sabihin ng commencement, ang pag-file ng impeachment Hindi yata nila maintindihan sa yun. Office ng Secretary General. So, the first impeachment complaint, napagbutuhan that it is not sufficient informed because it was filed inside the 1-year ban for filing of an impeachment complaint. Yung pangalawang impeachment complaint naman, withdraw ng mga nag-endorse dito nila Congresswoman Laila De Lima, withdraw. Ang natira was the third and fourth impeachment complaint which was deemed sufficient informed. So pwedeng itong dinigin ng komite at bukas nga ang pag-uusapan naman yung sufficiency in substance. Opo. So, doon po sa meron na bang na-desisyonan po Kong na umusad? Ang uusad is the third and fourth impeachment complaint. Yun yung ang desisyon ng komite, they are both sufficient informed. Opo. Kanina po, nabanggit nyo naman during sa pagdinig po dyan sa pagtalakay sa impeachment versus VP Sara, ito pong naging joint affidavit ng mga dating sundalo po. Maaari nyo po bang paliwanag po kung bakit naisingit nyo po iyon? At baka may magtatanong din, ano bang naging connection dito sa paghimay natin sa impeachment complaint against kay VP Sara Duterte? Alam mo, Admal, doon sa mga endorsement sa sponsorship speech ng mga nag-endorse doon sa 4 na impeachment complaint, lagi nilang sinasabi na kailangan raw dinggin yung impeachment complaint na nag-file dahil there was a misappropriation of government funds, yun nga confidential funds. Tama. Meron raw betrayal of public trust, meron raw culpable Kalokohan. violation of the Constitution, meron raw mga statements na nagsasabi that the Vice President misused government funds. So ang sabi ko nga, okay, sige, total, binanggit nyo yan. Tama naman na kailangan imbestigahan natin yung mga bagay na yan. Kailangan desisyonan ng Committee on Justice. Yan ang liwanag niyan kasi sasabihin na naman nito nila sa'yo, Congressman Suntay, DDS ka. Sasabihin niya, ay DDS yan, kaya ganyan yan. However, ang sabi ko, pag kinonsidera natin yan, kailangan rin, we have to also consider that yung committee natin would be impartial para hindi sasabihin ng mga tao Tama. na moro-moro yan. So sabi ko, in the light of the February 23 joint affidavit, Kasi ito sorry si Storbo. Yung impeachment na yan, hindi naman namin, kahit kaming mga Duterte supporters, hindi naman namin sinasabi na wag nyong talakayin. Kasi naisang pa yan at talagang kailangan pag-usapan yan. Kahit kay Marcos Jr. pa yan, ganun yan. Wala kami sinasabi na na wag nyong talakayin. Kasi trabaho ng Kongreso yan kapag may naghain ng impeachment complaint at maraming bumoto din, so kailangan talaga nila yan. Kaso dito ang nangyayari kasi, obvious na alam mo yun na ginagawa lang nila to is panakip butas nga lang. Na gusto nilang ipamukha sa atin na
napakahalaga ng 125 confidential fund ni BP Sara versus trilyong pera na nawawala sa Pilipinas. Gusto nilang palabasin na si BP Sara ang magnanakaw at hindi si Marcos. Yun na yung pinakadiretso na. Yun na yung realidad nun. By the 18 ex-Marine, and which was also filed with the Office of the Ombudsman, which stated na merong mga aligasyon na meron raw mga congressman nakatanggap ng bag, nakatanggap ng maleta, kundi sa opisina nila, doon raw sa townhouse o sa kanilang bahay. Sabi ko, teka muna, meron din mga aligasyon na during the 19th Congress, the first impeachment, may mga congressman na bumoto in favor of the impeachment dahil merong consideration na kapalit. Yun lang. Sabi ko, in the light of all these allegations, siguro dapat bigyan natin ng pagkakataon yung mga members ng Kongreso which has been alluded Tama. to o napangalanan. Yun talaga dapat. So, sinasabi ko nga, hindi ko naman tinutukoy o hinuhusgahan yung aking mga kasamahan. Kaya nga, binibigyan ko sila ng pagkakataon. Sabi ko, dapat siguro bigyan natin sila. Kaso nagalit agad si Kumaring Redon. Na-high blood agad yung kaibigan mo si Redon. Oo, kasi nga, baka nga naman daw lumabas yung mga pangalan nila. Kaya nga iniiwas-iwasan nila yan. Hindi daw, kita mo, sa susunod hindi ka na makakapagsalita. Tingnan mo yung ginawa kay Irise. Diba? Wala na si Irise ngayon. Sa ano man tawag doon, nakalimutan ko. Kasi may dinikdik niya si Marcos kaya tinanggal si Irise. Ikaw din, susunod ka na. Sila ng pagkakataon na kung sa palagay nila that they have been implicated, then dapat siguro para hindi maapektuhan yung impartiality ng komite na didinig doon sa impeachment complaint against the Vice President, dapat siguro bigyan natin silang pagkakataon na mag-inhibit o mag-recluse. Yung magkusa na lang sila para hindi maapektuhan yung pagdinig sa komite. So yun, binibigyan ko sila ng pagkakataon. Sabi ko, hindi ko kayo inuhusgahan. Binibigyan ko pa nga po kayo ng pagkakataon. Na kung sa tingin nyo, baka magkaroon ng usap-usapan na bias. Tsaka maganda nga yun masasabi, malilinis nila yung mga pangalan nila, di ba? Kaso sa ginawa ni Redon kanina, or yung ginawa niya kay Suntay, medyo naghinala ang taong bayan. Bakit ayaw mo? Diba? Kahit di sa mga senador na tutol dyan sa 18 Marines na yan, bakit ayaw niyong pag-usapan? Bakit sayang sa oras? Puta na, nakahina-hinala ata, ba't ayaw niyo? Kung pinakinggan nyo nga sila Bernardo, diba? Kung pinakinggan nyo nga, pati yung dalawang witness ni Lacson na hindi naman natin kilala, hindi natin kilala yung pangalan, pati muka, ba't ayaw ninyong pakinggan itong 18 Marines? Na-bias ang komite dahil nga na-implicate yung mga pangalan nila, huwag na silang sumali sa pagdinig, mag-inhibit pa sila. Akalain mo ba naman, hindi pa ako natatapos magsalita. Si Kong Terry Ridon na aking kaibigan naman ay nag-react kaagad at nanggagaliite at pulang-pula. Pulang-pula? Hindi ko alam kung bakit. Opo, High blood yarn. Kagaya ng pagtanggap nila sa affidavit din ni Madriaga na gagamitin sa impeachment. Totoo, di ba? So sabi ko, di ba, kung gusto natin huwag tayong pagdaduahan ng mga tao, ng mga Pilipino, then magkusa na tayo. Good yan. Let us show them that the semblance of impartiality and how do we do it. Yung mga taong implicated, bigyan natin sila ng pagkakataon. Mag-recluse na sila on their own, voluntarily, o kaya mag-inhibit sila voluntarily para hindi pagdudahan ang magiging proseso sa komite. Wala naman masama doon, di ba? Opo. Baka iyan naman yung kanilang isasagot po kung may hihiling na imbestigahan din dyan sa Kamara
itong pasabog ng mga dating sundalo, baka sabihin na, ay baka magtingin nila impartial kami, hindi na namin ano yan, kasi nandito yung mga inaakusahan. Baka doon nila gagamitin yung ganong rason po, Congressman. Well, hindi natin alam. Pero feeling ko, ang sinasabi nga, di ba, sabi ni Kong Terry Ridon at ni Chair Ruistro, irrelevant raw yung aking manifestation. Sabi ko, hindi irrelevant yan sa pagdinig ng form and substance. Ma. In fact, yung aking manifestation... Yan ang mahirap kapag medyo mabibisto sila, irrelevant laging sinasabi nila. Irrelevant yan. Hindi yan sakop dito sa usaping ito. Yung ganun-ganun sila, di ba? So palagi natin naririnig yan. is hits the very heart of the impeachment process. Yung pagdinig ng Committee on Justice, it is in the very heart of the Committee on Justice. Kasi kung hindi namin magpapakita ang aming impartiality, bakit pa namin didinigin? Di magiging moro-moro lang. Kasi kung partial naman pala kami o nadungisan na yung pagdinig, di wag nang dinigin, i-endorse na lang sa plenary, di ba? Opo. Meron ding mga naging sentro din ng debate po yung naging pahayag naman ng partido ng National Unity Party po, Kong, no? Na doon sa una nilang statement, nababanggit doon na quote and quote most likely not vote in favor, no? Tapos medyo kasi nga alam mo naman kung sino yung mga yung mga nagiging maingay mga kritiko nitong sa kay Vice President Sara Duterte, siguro na pressure siya kaya medyo nag-step back doon sa kanilang statement po. Ano naman po yung polusyon ninyo sa ating mga kongresista po diyan, mga kasamahan po ninyo, Kong? Baka may ma-share kayo kung pwede. Admar, ganito alam naman ng buong sambayan ng Pilipinas yung mga naging aligasyon sa flood control, yung kontrobersiya dyan. Alam ng buong Pilipinas nga na sinasabi na hinahanap natin, that is na merong around 1.4 trillion na pera ng taong bayan, which was Pero dyan wala silang pakialam. Misuse. Gusto natin na impeach yung Pangulo, ang Vice President dahil dun sa sinasabing 125 million na confidential funds. Hindi ba, dapat mag-isip-isip muna kami sa Kongreso. Do we have the moral ascendancy to be the trier, to be the initiator of this impeachment complaint, considering na merong mas malaking kontrobersiya na nasa ulo ng mga congressman? Siguro dapat ang gawin namin, mag-iinitan ka na nito, Suntay. Ang imbestigahan namin kung totoo nga na merong mga 1.4 trillion of alleged people's money ang naibulsa o nawala, bago namin tignan yung kay VP Inday Sara. And alam mo, yung na-file naman is just a rehash of what has been filed during the 19th Congress. Wala naman bago. Binasa ko lahat ng impeachment complaint. There is no new allegations. Wala naman ako nakikita. Wala talaga? New evidence being shown or being pointed out to. So, yung sa akin lang, kung tatanungin mo ko, parang siguro dapat mag-concentrate na lang ang Kongreso na sa trabaho kasi madaming mga challenges na darating sa atin. Ito, napakasamang timing nga yung nangyaring gera sa Iran, which would definitely have a negative effect. Kaso, Congressman Suntay, ang trabaho kasi nila ay i-impeach si Sara. Yan ang trabaho kasi nila. Kaya tawag dito, kaya hindi nila tutugunan yung pakiusap mo sa kanila.
Samantalang eto nga, bakit wala ang Pangulo sa cabinet meeting para sa OFW Middle East? So ito yung kasagutan. Nila na okay ang Pangulo. I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita na ganyan na meeting kung wala si Presidente, di ba? So, Tama. mahirap kasi na andyan hindi ko makita si DFA na dapat ito smaller cluster lang tapos meron ng pinag-usapan tapos i-cascade na doon sa cabinet para implementation. Ngayon, Hindi baka si Recto na kasi yung bagong presidente. Si Recto yun nandyan eh. Oh. kung ganito ng ganito, mahihirapan tayo kasi Wala na. lahat yan plano hanggat maaprubahan ng Pangulo. Prof, itong nang tumitinding tensyon sa Middle East, no, sa girian sa pagitan ng Israel, US at Iran, saan po dapat pupwesto ang Pilipinas o papanig? Well, alam mo, Jade, nagiging regional na hindi na country to country. Marami nang tumutulong sa Iran na nakakabahala kasi kung region yan, mas malaki ang pinsala at risk sa atin, no? So sana maitigil at bumalik sa negotiation, no? At na mapag-usapan kasi napakahirap niyan, buong mundo apektado, hindi lang ang Pilipinas. Tayo apektado kasi may 2 million na OFWs dyan sa Middle East, no? At nakakabahala kasi may isa ng Pilipinang na sawi dahil nga doon sa pagpunta doon sa bomb shelters, mukhang naabutan sila ng amo niya. So nakakalungkot. Opo. Pero sa tingin ho ninyo, may panganib ho ba na inyong nakikita kung may pahayag, maglalabas po ng pahayag ang bansa po natin, kaugnay nga po dito sa tensyon dyan sa Middle East na para bang may kinikilingan dito sa away dyan sa gitnang silangan? Mahirap tayong kumiling sa partido ng Estados Unidos. At mahirap rin tayong kilingan yung ibang players dyan sa regional conflict na, no? Dapat ang kilingan natin ang mga Pilipinong nandyan sa lugar. Yun ang number one eh. Sa foreign policy natin, mas nagiging maigting ang ating relasyon sa ibang bayan dahil sa mga Pilipinong nagtatrabaho at namumuhay dyan sa four corners of the world. So, napakahirap na kilingan. Dapat lamang sigurong ipaglaban natin ang ating mga kapwa Pilipino nandyan dahil ang laki naman ng naitutulong niyan sa bansa natin through their remittance. Maliit na bagay na yung protectionan sila, maliit na bagay na yung may matawagan sila, may guidance mula sa embahada natin. Yung 2 million na sinabi ko, yun ay yun ang per record. Imaginein mo kung yung mga pumasok na hindi maayos ang papeles, paanong proteksyon ang makukuha nila sa gobyerno. So, kung sakali tayong magsasalita tungkol dyan sa kaguluhan, balikan natin yung usaping negotiation, usaping kapayapaan para yung ating mga Pilipino maalis natin sa harm's way at kung kailangang ibalik sa Pilipinas ay maibalik sa Pilipinas. Ang problema mo lang doon, Jade, no? Ang problema lang dyan, walang pakialam yung Pangulo natin. Ang problema lang dyan, talagang hinahayaan niya. O matatawag natin na wala talaga siyang pakialam. Kasi kung may pakialam siya, dapat nandyan din siya sa meeting na yun. Kahit wala na siyang maiambag dyan, dapat nandyan siya. Tsaka ano pang gagawin mo dyan sa meeting na yan kung hindi mo naman din na-actionan? Kasi nga, di ba dapat ang ano dito is inaksyonan mo na agad. Una pa lang nung presidente ka, di mo alam. Posible yun. Di ba? Na, putang na, nagbabadyang magkagera sa Iran tsaka sa Israel. Pauwiin ko muna mga kababayan ko. Katulad ng ginagawa natin ni Pangulong Duterte, bago ma-declare yung gera
or sakuna, napapauwi na agad yung mga kababayan natin kaya walang nangyayaring ano. Ngayon wala nga silang pakialam. Kasi nga ang administrasyon Marcos ay tingin lang sa mga Pilipino ay alikabok na nandidiri sila. Ang ipagkakaloob natin ay hindi naman maayos ang programa natin sa repatriation. So, maraming problema. Yun nga lang, unahin natin yung kaligtasan nila. Opo. Pero considering, Prof, na ang Pilipinas, lalo na ang administrasyon ngayon, ay kaalyado nga ng Amerika, papaano ito makakaapekto itong global conflict dun sa nabanggit mong foreign policy Yan ang direction magandang pag-usapan ng dyan. ating bansa? Oo, Jade, siguro uulitin ko, hindi mahalaga kung sinong papanigan natin. Ang mahalagang paglaban natin ng mga Pilipino. No, mahirap kung didiin ka sa Estados Unidos dahil hindi klarado kung ang pagdiin mo, ano ba ang magiging role ko. Mahirap ring magdiin ka dyan dahil meron tayong 9 EDCA sites, no? Yung pa, isa pa yan. Hindi natin alam kung paano, dahil nagiging regional war na, hindi natin alam kung ang ating EDCA sites ba magiging magnet sa kaguluhang yan. Kaya nga dapat parating tumatayo tayong independent and neutral, wala tayong pinapanigan kasi ang daming Pilipino na nasa labas ng bansa natin. Kaya nga nagbabiral ngayon yung sinabi dati ni Pangulong Duterte na bakit wala siyang pakialam sa mga Amerikano? Bakit hindi niya pinapayagan na maghari-harian yung mga Amerikano sa atin? Kasi nga, dahil nga rin dito. Kasi nga, yung Amerika, putang ina, epal talaga yung hype niyan. Tsaka akala ni Marcos tutulungan tayo. Akala niya lang yun. Sa totoo, sinalam din ni Marcos yan eh. Pinayagan niya lang talaga itong mga EDCA sites na to, tsaka yung mga ano ng mga Amerikano dito. Siguro talagang hindi natin alam, baka dahil dun sa Tantuco case. Pwedeng ganun na inyong kapalit. Pwedeng ganun ha. Kasi ang Amerika hindi rin yan ano. Tangina na may kapalit lagi yan. Oo, tsaka tutulungan tayo. Nagkaroon na ng sakuna. Tinulungan ba tayo ng Amerika? Kalamidad, nagkaroon na. Tinulungan tayo ng Amerika. Wala, di ba? Oh, kung halimbawang gerahin tayo ng China, tutulungan tayo ng Amerika. Kung yung ibang bansa nga mas malalakas pa sa atin eh, iniwan nila sa kalagitnaan ng gera, tayo pa kaya? Kaya nga yung sinabi ni Pangulong Duterte no na wala siyang pakialam niya sa Amerika na yan. Kasi ganyan na talagang kapag sa oras na parang kumampi ka or naging ano ka, naging balimbing ka sa Amerika, naging ano ka, naging sip-sip ka sa Amerika, lahat makakalaban mo. Sobrang ano ng Amerika na yan eh. Katulad yan, maituturing ng first world country ang China. Kaya galit na galit ang Amerika. At ang laki din ng utang ng kung di ako nagkakamali ng Amerika sa China. 'Di ba? So para mabayaran 'yon, gera na lang. So kakalabanin natin China tapos pupulbusin lang pala tayo. Na kailangan ng tulong ng gobyerno. Opo. Sa tuwing may tensyon dyan po sa gitnang silangan, Prof, agad na tumataas itong presyo nga ng ating langis. Sa tingin po ninyo, handa ho ba ang ating gobyerno para sa posibleng prolong, pangmatagalang epekto nito, lalo na po sa pagtaas ng presyo ng langis po, Prof? Jade, kung titingnan mo yung mapa ng region, isa lang ang napakaliit, 33 miles, yung Strait of Hormuz, mabarikadahan lang yan, matigil ang paglabas, pilay ang ekonomiya ng mundo, no? Kasi diyan dumadaloy ang, apart from yung sinabi mong langis, kahit trade diyan dumadaloy. So apektado ang dalawang dambuhalang bansa, India at China. Tayo kagabi na siguro mga alas 10 pa lamang, makita mo may mga pila na sa mga gasolinahan. So meron ba tayong reserve? Hindi ko alam at hindi naman sinasabi ng administrasyon kung ano ang contingency plans nila, both sa OFWs at saka sa atin domestically. Kasi tama yung sinabi mo, pagtaas ng presyo ng gasolina, lahat yan may
apekto sa elektrisidad, konsumo ng elektrisidad, may apekto dun sa lahat ng mga... Saka kung magagawaan din ng paraan ng gobyerno yan, yung abot sa ano natin, sa gasolina natin, paldo na naman sila dyan. Magkakaroon na naman ng subsidy sa langis natin. Paldo na naman. Industriya na base sa gasolina, no? So napakahirap 'yan dahil maliit na bansa tayo in terms of supply. Siyempre uunahin yung mga dambuhala, lalo na yung may tama. nakalatag na gas pipes under the water. Tayo naman ay hindi ganong bansa. So maraming komplikasyon ang nangyayari sa Middle East na magdudulot ng lalong pagbagal ng ekonomiya ng ating bansa. Dahil nga sa magiging epekto ng tensyon dyan sa Middle East, Prof, nakikita ho ba ninyong maaari ito magiging political liability din ng administrasyong ito? Ay oo, kasi from day one, hinahanap na ang presidente, di ba? He came up with an address na, not really the one that you would want. I haven't heard of any contingency plans. Dapat yan, nagkikick in na yung crisis committee para na isasakatuparan na yung crisis. Ang naglabas lang sila, which I'm happy, yung may QR code, may tatawagan, pero yung actual plano, yun ngang ilang numero ng Pilipino May meron sa tatawagan. bawat Para bansa saan sa yung tawag Middle East, na yun, hindi pa April? alam. So, napakahirap gumawa ng contingency plan kung sa plano pa lang hindi mo alam ang ilang bang Pilipino ang naandyan. So, magwo-work sila dun sa mga different organizations ng mga Pilipino dyan sa Middle East. Pero in the scheme of things, pag nakikita mo at napapanood mo yung mga nangyayari, magugulat ka dahil ibang klaseng armamento at ibang klaseng pagpapasabog ang nakikita natin, very advanced. So, kung ikaw yung katulad natin, ang bansa natin ay ganito at mahihirapan kang Lugi tayo dyan. maglagay ng rescue operation dyan, hahanap ka ng safe conduct pass na bansa para mailabas yung mga Pilipino. Napakadaming problema at ako'y nababagabag dahil hindi ko nakita na nag-meet ang crisis committee. May linabas lamang ang OWA at DFA at nagsalita ang Pangulo na sinabi niya huwag kayong magbahala at tutulungan namin kayo. Pero yung actual, di ba? Yung 1, 2, 3, 4, 5. Sinasabi niya lang natutulungan pero may tulong ba? Sinasabi niya nga aksyonan, huwag kayong mabahala. Paano nga magtitiwala sa iyo, Marcos, ang mga Pilipinos dyan sa Middle East na tutulungan at mapoproteksyonan mo sila? Una-una trust ratings mo 3-3 na lang. Kasi nga, puro ka lang ganyan Puro ka lang salita na may ginagawa ka. Ultimong napakasimpleng bagay meeting sa gabinete pero wala ka. Yung masakit dyan. Yun ang hindi natin alam kung anong gagawin ng ating pamahalaan. Napaka-importante yan kasi ang second feeder, second layer ng information, yung mga kamag-anak na naandito na nababahala. Ito na naginip ako. Para lang masabing may ginagawang administrasyon, may mangyayari na namang eksena. Eksena na kunwari may mga mapapauwi. Totoo. Pero panaginip lang naman yun. Sa nangyayari, siyempre gusto nilang malaman kung safe ba ang kanilang mga kamag-anak. Yung line na pagtawag, hindi pa yun nasa-set up. So, hindi ko talaga alam kung ano ang contingency plan na naka-set up. Kasi sa usaping yung political narrative, Prof, sino ba ang madalas na sinisisi ng taong bayan Duterte na kapag naman. Tumaas yung presyo ng Akala ko, langis, congressman tumaas ang presyo ng mga bilihin, lahat-lahat po yung mga komplikasyon na yan. Siyempre, gobyerno. Hindi ho ba ang pamahalaan o ang global factors na sinasabi natin?
Bago dumating sa global factors, kailangan Pamahalaan aksyonan muna. na ng pamahalaan eh. Bago dumating sa global factors, dapat na ipresenta na yung contingency plans. At bago dumating sa global factors, ay na-implement domestically at dun sa mga OFW yung kailangan gawin. Alam mo, ang mantle ng leadership, parating napakabigat yung onus ng leadership nasa namumuno. Kung hindi sa namumuno, yung grupo na supposedly crisis committee set up for this purpose, hindi natin nakikita yan at hindi natin nakikita ang presidente na 24/7 nagbibigay ng gabay. Wala tayong way na Puro lang report. Tingnan mo, ito Kagaya lang dito, asan yan? Ito tingnan nyo Ang executive secretary po ang nanguna Nandiyan ba yung dito sa presidente? pagpupulong na ito. Ano basa nyo po rito po, Prof, considering Pakinggan sa muna mga natin si Prof. netizen, Si Prof. sa mga nagkokomento, pinaghahanap po ang ating Pangulo. ako'y nababahala kasi alam mo naman sa bureaucracia, hindi aandar yan. Para na rin yan sa flood control project, no? Walang gagalaw kundi ang presidente ang magmando. Tama. Nakakalungkot dahil kita mo ito, nagmi-meeting sila, pero ang importante dyan yung mapa nung lugar. At mapa na nasa ng Pilipino, at mapa na saan tayo dadaan kung sakaling magre-rescue tayo. Yung Tama. free conduct pass, napakahirap yan. Yan base sa closeness ng mga leader para sila mag-usap at para nila maayos ang mga problema. So ito nakakabahala kasi alam mo naman ang executive secretary, limited rin ang powers niyan, hindi katulad ng Pangulo. The fact na sinasabi nila na okay ang Pangulo, I mean, yung transparency, kailangan malaman yun kasi part ng problema kaya nadadagdagan ng risk yung crisis dahil ang dami mong kinukubli sa public. Huwag ka na lang sana magpakita ng ganyan na meeting kung wala si Presidente, di ba? Kaya nga. So, Apol. mahirap kasi Hindi, totoo yun. andyan hindi ko makita si DFA na dapat ito smaller cluster lang tapos meron ng pinag-usapan tapos i-cascade na doon sa cabinet para implementation. Ngayon kung ganito ng ganito, mahihirapan tayo kasi lahat yan plano hanggat maaprubahan ng Pangulo. Tama. Kaso paano aprubahan ng Pangulo yan? 'Di ba, sabi nga nila kaya nga daw grabe yung korupsyon sa bansa natin, pirma lang ng pirma si Pangulo. Tas may pumutok pang issue na may dinala na naman daw sa St. Luke's. Baka totoo nga talaga. Ewan ko kung si Pangulo ba yun, So yun, mga banateros, mga kabiyaya, nung may kukomento nyo dito sa pahayag ni Congressman Bong Suntay at dito bakit wala si Bongbong Marcos sa meeting ng gabinete mapatungkol sa OFW, mga kababayan natin na nasa Middle East na apekto or naipit sa giyera ng Iran at Israel. So i-comment nyo lang po dyan sa baba at ating babasahin yan, at syempre huwag nyo na rin pong kalimutan na i-like and share ang ating video para lagi kayo updated sa ating mga video araw-araw. So maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye.